beloved Boss Mike Cervera. Putang ina, ito si sino to? Si Mike Defensor. Ay, tinuluyan na ho. Lahat na lang iniinom mo. Sige na, ito na. Pasok! Nang isinampa ng NBI ang kasong qualified human trafficking laban kay former Congressman Mike Defensor. Kaugnay yan ng umano'y sex den na sinalakay ng mga otoridad sa Pasig City. Kita nyo? Wow, wala. Si ang kontak ro, kulang Diyos mo ng... Siyempre kasunod yun. Ano ka ba? Eto na. Mga kababayan ko, kay makailan lang nagsasagutan si Mike Defensor at saka ito hong si Melvin Matibag, director ng NBI. Nako, kahapon, Friday, tinuluyan na nga mga kababayan itong si Bingot. Delikado po ito mga kababayan. Delikado, nagdidelikado si Mike Defensor. Ewan ko kung magtatago ito, sasama kay Bato. Pero mga kababayan ko, eto kasi ang problema eh. Alam niyo yung wala kang kabusugan sa pera, 'di ba? Biruin mo, wala kang kabusugan sa pera, ang ginagawa mo na nga, ginagawa mo ng puhunan sa mga politiko. Katulad kay binigyan ng 30 million. Walang tao na matino na magsasabi na walang kapalit yun. Sige nga ho, mga kababayan ko. Binigyan nyo ng 30 million. Sino? Marites Musni. Sara Maldita. Si Rodante Marcoleta. Binigyan mo 30 million parehas silang umamin. Sige nga ho, kahit anong isip mga kababayan, 30 million, regalo lang yon. Ganun ba kayaman si Mike Defensor? Di ba mga kababayan, airpot niya kasi, ganon. Anak ba ni, ito? Anak ba ni Marcoleta? Magkamukha lang, magkawig lang, pero hindi naman siguro. Di ba? Lipiste, Grabe, Christopher Dakiag, Grabe. Kayo, wala yon sa'yo, Charlie Whiskey? Pag ikaw binigyan ng 30 million, Di ba? Ako, pag binigyan ng 30 million, baka buong lahat bibigay ko sa kanya Handa akong magpaubaya Di ba? 30 million, mga kababayan ko. Di ba? Sabi ni Marites Musni, yan, sending hugs to all Sir Reservoirs family. Sabing ganon. Live broadcasting. Nako, wala na. Tuloy. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha sila. Katawa-tawa raw si NBI Director Melvin Matibag at ang reklamong human trafficking ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ayan na. Pinagtatawanan mo minty shortcake Cynthia Capitel Maring Dem Lipiste Sherwin pinagtatawanan niya Ilican del Carmen. Ngayon, iiyak ka ngayon. Alam mo, yung wag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan. Anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan. Hindi mo naintindihan, bobo ka kasi. O nagtatanga-tangahan ka, nagbobobohan ka, niloloko nyo yung mga naniniwala sa inyo. Sabi nga ni Maring Rain ako nga kahit 3K, hindi hirap kitain ng pera, di ba? Kaya nga yan di ba mga kababayan, alam nyo, totoo na may mga tao na kumikita ng higit sa kinikita natin. Di ba? Nino Peramo, Ernilda Samartino. Totoo yun Kaya lang, mga kababayan, alam naman natin, kaya nga merong, yung pinakamayaman sa buong mundo, mga kababayan, sino yun?
Oh, yung may-ari ng Tesla, si Elon Musk, mga kababayan, ano. Kasi nga, higit-higit yung kinikita, Ernie Palma. Ako naniniwala kahit siguro si Elon Musk hindi magbibigay ng 30 million kay Marcoleta eh. Di ba, mga kababayan? Oh, pero sa kanila, parang bali-bali wala lang, 30 million, tapos sasabihin nila, regalo ko lang yun. Tulong ko lang yun. Ano daw? Andali. Naka-live ako. Wait lang. Dali lang maghahanap tayo bro. Naka-live lang ako. Yan. Di ba? Tuloy. Paliwanag ng dating mambabatas, walang kinalaman ng ownership niya sa kumpanyang Pax Libera na una nang sinabi ng mga investigador na may kaugnayan sa Cliff Point Corporation. Ang Cliff Point ang may-ari ng establishmento sa Pasig City kung nasaan ang KTV bar. Ayan na nga mga kababayan eh. Ano pa ba dapat patunayan? Yung building inyo. 'Di ba? Yung nakapangalan sa mga dokumento anak at asawa mo. 'Di ba mga kababayan? Maaari mo ba na itanggi na hindi ka kasali diyan? Ito lang mga kababayan. Sige. Isang compound. Nandiyan dyan yung opisina mo. Umamin siya eh. Nandito yung opisina ko. Nandiyan dyan yung Chicago bar. Nandiyan yung hotel. Oh. Ikaw mga kababayan, hindi mo alam kung ano nangyayari dun sa kabila. Kayo, sige nga ho, mga kababayan ko, isang compound kayo. Sa loob ng compound na yan, lahat yon, yung compound na yun, pag-aari mo, kahit pa sabihin mo na meron kang dinename drop na meron kang investor na taga Malacanang, may investor kang senador. Di ba mga kababayan, di ba kayong investor niya senador, si Marcoleta rin, ano? Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo, sa pagiging usi ng mga Pilipino, sa palagay nyo hindi nyo malalaman yung tagal na dyan na panahon na nag-o-operate yan taon na hong nag-o-operate Halos dekada na nga yata mahigit di ba tayo? Tayo nga mga kababayan sa subdivision ng napakaluwag, alam natin yung nangyayari. Sa barangay na lang, di ba? Kahit yung kaduluduluhan, doon sa, sabi nga nila doon sa Daya at doon sa Laod, kahit doon sa Amyanan at Abagatan, alam nyo nangyayari Di ba? Alam nyo na, merong pabuda, merong kasal, may handaan, di ba? A. Valdez Violeta. Di ba? Winterhan, alam nyo ay, dumating na yung yung anak ni Tatang Berto na galing ng abroad. Biruin nyo, nandoon na kayo sa kabilang dulo ng barangay nyo Alam nyo yung nangyayari doon sa kaduluduluhan Yung pa kaya katapat lang ng opisina mo, yung bahay bengbangan na tinatanggi mo, na hindi mo alam at wala kang alam na sinasabi mo? Tama mali, mga kababayan. Kaya etong palusot ni Mike Defensor, masyadong mababaw to Hindi mahirap, mahirap paniwalaan na wala siyang alam. Tayong mga Pilipino, sabihin natin, sabi ni Mike Defensor, hindi naman ako chismoso Hindi naman ako katulad ng iba dyan na chismoso pero mga kababayan, yung mga tauhan mo sa opisina, yung mga tauhan sa building mismo, yung ka-building mo mismo, ay sigurado ibubulong sa'yo Di ba? Alam nga naman hindi ibubulong. Boss, magaganda yung chika babe dyan sa kabila. Benji Bernardo. Mga kababayan yung ang sa Marilao, 'di ba? Yung ang sa Bukawi. 'Di ba? Yung sa Monumento.
Aba, mga kababayan, nasa Quezon City ka. Alam mo na may magandang bago eh. Yung pa kayang nandiyan dyan sa harapan mo lang? Di ba? Di ba? Ano, Jojo Chavez, Winnie Sagon, Melvin Acacio, Valentin. Di ba mga kababayan? Oh, John's of ABCE. Yun mga kababayan. Kaya mahirap na paniwalaan na sasabihin Alfredo Dagala, Pachuchay, na walang alam. Di ba? Wala akong alam. Imposible. Hindi, sinasabi kasi, kahit yung anak, kahit yung asawa, wala ring alam. Paano nga mangyayari yun? Di ba? Paano? Sa'yo yung hotel, sa'yo yung building, tapos eto matindi. Hindi sa kanya yung bahay, bentahan ng Pepe. Tapos wala naman siyang maituro kung sino ang may-ari. Isipin yung maigi, mga kababayan. Sige, Bet de Jesus, Topa Kids Matchas, sino may-ari? Bakit di mo sabihin kung sino may-ari? Arlene Villamor, ano? Wala, hindi niya masabi eh. Sino nga ni ang may-ari? Walay, hindi masabi. Sinalakay ng mga operatiba. Isa umano itong sex den kung saan 55 kababaihan ang na-rescue. Hindi rin nakaligtas sa banat ni Defensor. Grabe. Malaking, eto mga kababayan hindi ko talaga mapaniwalaan si Mike Defensor eh. Mike Defensor, hindi mo ba nakikita yung mga labas-pasok ng mga magagandang babae dyan? Di ba? 55 ang na-rescue na mga kababaihan. 55. Babae. Magaganda, may itsura. Di ba? Tama, mali. Yung mga babae na nahuli, 55. Labas-pasok yan dyan. Papasok, lalabas. Papasok, lalabas. Hindi man lang ba natatanaw ni Mike Defensor yun? Bakla siguro si Mike Defensor kung hindi niya nakikita yun. Di ba mga kababayan ko? Baka bakla siguro. Yan Tama, mali. Kaya alam nyo, wala ito. Sigurado ito. Ang blueprint at floor plan ay pinakita ni Matibag, kaugnay na umano'y infrastructure alterations para maitago at masagawa raw ang sexual exploitation. Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi para lumalabas, para na siyang city engineering office. Ayan yung mga banat niya. Di ba? Alam mo, Mike Defensor, sa korte mo paano yan ipaliwanag? Hindi sa social media. Ang problema kasi sa social media ka nagpapaliwanag eh. Di sana kung inimbita mo kami ni Benji Bernardo, binigyan mo kami ng 4 na bago, tag-2 kami, di baka ang mangyari niyan, dededmahin ko na lang to. Di ba? Wala eh. Francisco Morante, hindi kami nakatikim dyan eh. Di ba no? Naririnig lang natin yan, mga kababayan. Naririnig lang. High-end, ang mahal eh. Biruin nyo, ang bayad, 15 hanggang 25 yata, mga kababayan. Ano? Sandaling kaligayahan. 15,000 hanggang 25,000 ang presyo. Kita nyo? Kung dalawa, dadalawahin mo, no? Sabay, dalawa. Putik na yan, mga kababayan, ano? Lagas ang 50,000. 50,000 ibilin na lang natin ng bigasyon at ibigay natin sa mga senior citizen, ano? Mas masaya pa. May plus ka pa kay bro. Yung diba? Puti, mahal nga yan, 2K. Gusto mo? Ako nga, palamig at ano lang eh.
Palamig hopya lang ako eh. Okay na. Nanghihinayang nga ako dun eh. Di ba? Bembang. Opo, replay po ulit. Lahat na lang. Hindi naman kayo talaga. Lahat na lang gusto tikman ni Boss Mike. Wala na ho. Graduate na ako dyan. Sobrang graduate na ho ako. Sige na, ito na. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Nako. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Hapon itong Biyernes inihain ng NBI sa Pasig City Prosecutor's Office ang kasong qualified human trafficking Ayan na laban. dinala ng mga kababayan. Ang dami hong dokumento. Ang dinala ho ng kawani ng National Bureau of Investigation para ho imbestigahan, para ho sampahan ng kaso si Mike Defensor. Kay Defensor. Haharapin ko. At ako naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din. Alam mo, mahirap kang paniwalaan, Mike Defensor. Mahirap to paniwalaan kahit ano sabihin. Meron akong ebidensya. Ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, Hindi gusto. Hindi niya gusto yon. Na-commit mo yon. Di ba? Banjeling Camilosa, Nelson Tulin. Gusto daw niya. Benbang, gusto daw. Hindi gusto ni Melvin Matibag yon. Ang problema, Lover's Moon, na i-commit ni Mike Defensor. Kaya ngayon, nagkaroon ng kaso. Sinampahan ka ng kaso. Ngayon, kung wala kang kasalanan na sinasabi mo, kung mapapatunayan mo naman sa korte, doon mo na lang ipaliwanag yan. kapag salita. Ang sinasabi nga ni Alam nyo naman si Topacio eh. Itong mga ito, mambabalok ito ng tama eh. Bakit? Alam nyo naman lakad nila eh. Di ba? Lahat na lang wala silang kasalanan. LB? Para bang mga kababayan, sila'y mga banal na hindi nakakagawa ng kasalanan. Di ba? Secretary Mike, talagang tinatarget siya for a non-bailable offense. Kita nyo yun talaga yun eh. Anong tinatarget? Kung nagbenta ka ng pek-pek, tinatarget ka pa na ba nun? Ilan yung binibenta mong pek-pek? 55. Yung nadatnan doon, 55. 55 nakipay. Naka-aquarium, binibenta nyo. Tapos, ewan ko mga kababayan. Sinungaling yan eh. Eto, mga kababayan. Sample. Eto pakinggan nyo itong si Bingot. Sinasabi niya hindi naman ako tao ni Sarah eh. Wala, hindi ako tao ni Sarah. Para doon ako sa magpagpapanagot ng mga nagnanakaw sa gobyerno. Putang ina mo. Alam nyo mga kababayan ko, lagi na lang lahat sila pagpapanagot. Marcoleta gustong magpanagot daw ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sino pa? Si Sara Duterte gusto rin magpanagot ng mga magnanakaw daw sa gobyerno. Etong si Bingot, Mike Defensor, gusto rin magpanagot ng magnanakaw sa gobyerno. Lahat sila mga kababayan. Pero, huwag niyong kakalimutan. Si Mike Defensor, ano ito? Papi ni Gloria Arroyo. Noong panahon ni Gloria Arroyo, siyang damakmak ang pagnanakaw sa gobyerno. Si Marcoleta, matagal ng kongresista, panahon pa ni Digong, kongresista na yan. Ano nangyari? May napanagot ba na pagnanakaw sa gobyerno? Sige nga ho. Wala sila ni isa na napanagot na magnanakaw. Para ngayon, sabihin nila sila'y mga bayani na gusto nilang magpanagot sa panahon ni Pangulong Bongbong
ng mga magnanakaw ay nagpapanagot na nga yung si Manong natin. Marami nang napatunayan, marami nang napakulong. Oh, sinong gusto nyong panagutin? Mga bobo kayo. Nakuha nyo ba mga kababayan? Yung punto ko? Wala tong mga napanagot. Ang tagal-tagal nang naninilbihan sa gobyerno. Naging congressman, naging gabanete ni Gloria Arroyo. Oh, naging congressman ito sa Quezon City. Ha? Naging gabinete ni Gloria Arroyo. Oh. 'Di ba mga kababayan? Ganon din yata nung panahon ni Digong, mayroon din posisyon nito. O ano nangyari? Ay bakit? Wala naman silang nagawa. Yung mga yun, administrasyon na yon, yung pinakamarami ang issue ng korupsyon. Di ba mga kababayan, naalala nyo yun? Eto. Sasabihin ng iba hindi totoo yan. Babalikan natin yon. Pakinggan muna natin to. Ngayong hapon lang po, nagbago na sa Senado at nanalo si Alan Cayetano. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sabi niya ngayon pong hapon, nagbago ang liderato diyan po sa Senado at nanalo si Alan Peter Cayetano. Kita nyo, tuwan-tuwang ibalita sa mga bobo? Ngayon, ang tanong, ano daw ang ibig sabihin niyan? Jordan. Jordan Star. Ito. Wala lang kwenta ang ginagawa ng Kongreso dahil hindi sila nanalo sa impeachment sa Senado. Kita nyo mga kababayan ko? Wala na daw kwenta yung ginagawang botohan ng impeachment dyan sa Kongreso. Ano ibig sabihin nito? Bakit ka tuwan-tuwa sa ganyang nangyayari? Di, aso ka nga ni Sara. Diba? Tanungin ko kayo, mga kababayan ko. Kayo ba'y naniniwala na hindi siya aso ni Sara Duterte? Angelito Ontalan? Kayo ba'y naniniwala na hindi siya aso-asuhan ng mga Duterte? At halos sa dila-dilaan niya na yung puwet ni Baste? Di ba gusto niya pag na-impeach si Sara, meron pa kaming Baste, halos dumila na ho sa butas ng puwet ni Baste yan Kita niyo mga kababayan ko, mga katarantaduhan ng mga hayop na to. Moments later. Hinihala si Senator Win Gatchalian bilang Senate President sa Special Ayan. Tignan nyo. After ho ng 28 days, napalitan yung pong pinagmamalaki niya na pinagmamalaki niya na magsusurvive kay Sara Duterte na maabsuelto sa impeachment trial. Ayan, si Alan Peter Cayetano, di ba? Talagang halatang halata sila na ang gusto talaga nila, iligtas lang si Sara Duterte. Ganon. Kaya yung mga sinasabi nila na para daw sila sa mga magnanakaw na gusto nilang panagutin yan, abay kalokohan yan mga kababayan. Ulitin ko, mula pa ho nung panahon ni Digong, marami na hong mga magnanakaw kasama si Digong, kasama ang pamilya ni Duterte. 'Di ba? Kita nyo, si Duterte nga yung umaabsuelto mismo Saan? Sa mga bataan niya natatandaan nyo ba na itong mga bataan niya sa may Bureau of Custom, panay sila pagpapapasok ng mga illegal na droga? Meron dyan sa magnetic lifter, merong na kita dyan sa bodega sa may Valenzuela. Kita nyo mga kababayan ko? Ano yun? At marami pa hong iba. Napakaraming mga tulay na ang nagawa lang ni Digong ay yung pomposte at kapiraso. Sino po nagtapos? Si Pangulong Bongbong Marcos.
Kita nyo mga kababayan ko mga kalokohan yan. O, sample. Hindi ko kunan yan kung kurap. O, Sigurado. kita nyo mga kababayan ko. Siya na umaabsuelto eh. O, hindi daw kurap. Sino ba yung hindi kurap? O, pakinggan nyo. Hindi kurap yan. Hindi ko kunan yan kung kurap. Sigurado. Nalusutan lang talaga kasi hindi nila kaya. Kasi insider eh. Kinain sila ng sistema. Ito ang depensa ni Pangulong Duterte kina Nicanor Faeldon at Isidro La Peña, mga namuno sa Bureau of Customs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa ilalim ni Faeldon, may nakapasok sa bansa na 6.4 billion pesos na shabu na natagpuan sa Valenzuela. Deputy Ayan ha, kita nyo mga kababayan ha. Eh, Bataan niya yan eh. Naniniwala ba kayo dyan? Tuloy. Administrator na ngayon sa Office of Civil Defense si Faeldon. Sa ilalim naman nila Peña, may 500 kilo ng shabu na nakita sa 2 magnetic lifters sa Maynila. Pinaniniwalaan namang nasa 11 billion pesos na shabu ang nasa 4 pang magnetic lifters sa Cavite na naipuslit din. Kasunod nito, inilipat sila Peña sa TESDA bilang Director General. Kita nyo mga kababayan ko? Ang nangyayari kapag ka nabobolilyaso yung bata ni Digong, diyan po sa Bureau of Custom, hindi niya ho tinatanggal na, wala ka talagang kakayanan. Ililipat niya lang po ng ibang departamento. Sabi niya, bolilyaso ka dyan dong. Doon ka muna, magnakaw sa kabila. Di ba? Yan po yung sinasabi natin. Nasaan itong Marcoleta na ngayon nagbibida-bida na siya daw ay corruption buster. Nasaan sila Mike Defensor? Nasaan yung mga maiingay ngayon na ang tagal-tagal na umugat na? Umugat na yung ugat umabot na nga sa muka. Ay wala naman hong napapatunayan noon pa. Tapos ngayon, dahil nga yung Duterte nakakalaban ng administrasyon, ngayon panay na yung mga salita na sila ay galit na sa mga magnanakaw na katulad nila. Di ba mga kababayan? Ganyan ang nangyayari noon. Ito, matindi ito. Kayo, naalala nyo ba na tinuligsan ni Marcoleta ito? Naalala nyo ba na tinuligsan ni Mike Defensor ito? Kaya mga kababayan, ayaw ko sa mga Duterte. Mga kababayan, mga siraulo yan. Tingnan nyo, lahat ng mga gawain nila, yan si Digong, na siya namang tunay na talagang drug lord, abay, kunya-kunyarian galit. Kaya tama yung sinabi ni Kapersi. Iba yung sinasabi nito sa ginagawa. Di ba? Admin na BMB Alexandre, Totoo. Iba yung ginagawa sa sinasabi. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Di ba mga kababayan? Ganyan ang mga Duterte. Our beloved Boss Mike Cervera.